Guys, welcome to my channel. Today we will take a look at the 2024 all-new Toyota Wigo. Lately, medyo nagpipick up yung pace ng mga nilalabas na bagong models ng Toyota, di ba? Nagsimula siya dun sa Toyota Veloz, then nilabas na yung Toyota Race, and then last month yung Toyota Zenix, and now itong Toyota Wigo. So, check natin ano yung pagkakaiba nitong next generation model na ito. Of course, ang unang-unang mapapansin, nag-iba yung look niya. So, halika, tingnan natin. Simulan muna natin sa variant at saka yung prices niya. Yung all-new Wigo comes in 3 different variants. Starting doon sa base J na manual transmission, na ang presyo niya is 609,000. Sumunod yung mid-variant na Wigo ECVT na price at 684,000. At ang top of the line yung GCVT na selling at 729,000. At yung nakita natin today na naka-display dito sa Toyota sa C5, yung E-variant. So ito ang ating i-review. And before I proceed, gusto ko nga palang magpasalamat kay Troy Dado, yung marketing professional dito sa C5, na tumulong sa akin para ma-review itong Toyota Wigo. Lalagay ko yung kanyang contact number dito sa baba. Okay, let's start with the exterior. Ang una mong mapansin, mas lumaki siya doon the previous model. It's 100mm longer and 65mm wider, although mas shorter siya ng 5mm than the old model. Yung gray metallic saka yung silver metallic 4, yun yung standard colors. While yung white 2 can only be had in the base J manual trim level. Yung yellow SE naman is available for E and G variants. While yung top spec gets yung exclusive na red mica metallic 2 and orange metallic 3 colorway. So pag nakakita ka ng red metallic saka yung orange metallic, yun yung top of the line. Yung sa front niya, ni-retain ng Toyota yung trapezoidal shape ng grille. Yung itsura niya ngayon is a lot more aggressive. Yung headlight niya is a big improvement from the previous model. It's a lot more sophisticated at meron siyang DRL. Yung headlight niya ay split type LED na pare-pareho dun sa tatlong variants. By the way, this is the E variant. I actually like the front fascia of this new Wigo. And what is noticeable is yung kanyang wider track. It's a lot more prominent. It gives it a more substantial stance. Check natin naman yung side profile. Ang una kong napansin dito, diretso na ngayon yung window line niya, which is a nice touch for me. Kasi yung previous model, medyo nakapaangat yan eh. Makita mo dito sa picture ng old model, medyo naka-incline yung kanyang window line. By doing this, it makes the car more mature and conservative at the same time, which I like more because it makes it more upscale and more balanced. At yung door handles niya is a lot more modern than the previous model. Ang hindi ko lang gusto yung kanyang side mirror, it's manually adjustable at saka wala siyang side repeaters. But doon sa top of the line na G, power adjustable yan at saka power folding din. Itong E is wala siyang side turn signal lamp. Yung G meron siyang side turn signal lamp. Yung tires niya is 175/65 R14. Yung brake niya is ventilated disc sa harap but drum doon sa likod. Yung front suspension niya is MacPherson strut tapos sa rear yung torsion beam. At meron naman siyang front and rear stabilizer. Napansin ko din, mas maganda yung hood niya ngayon kasi dati sobrang naka-slope yan. And it doesn't look nice for me. But ngayon, maganda na siya. Yung B-pillar niya is flat black. Sa akin, maganda yung design niya. Nag-improve siya from the previous model. I like the fact na para siyang wide body. Sa akin, maganda siyang bihisan.
I-lowered mo lang ito, tapos lagyan mo ng magandang mugs and tires. This will look good. Okay, check naman natin yung likod. Yung likod niya, sharper looking yung kanyang liftgate. Parang chiseled yung body, tapos medyo parang naka-wide body yung stance niya. Yung rear combination lamp niya is halogen, which is the same for all the variants. Tapos dito sa bandang baba ng bumper, merong malaking area para lagayan ng plate number. At meron din siyang dalawang sensor dito sa bumper area. At meron siyang wiper dito sa likod. Pero wala siyang rear spoiler. Yung sa G kasi, meron siyang rear spoiler. At ang isang magandang napadagdag dito is meron na ngayon siyang bukasan dito sa likod. Dito ngayon sa ilalim nitong Toyota logo, you can now open this tailgate. Kasi unlike before, na you can only open it from the inside. Now, you can open it from the outside. Okay, check natin yung trunk space. Pag binuksan mo itong likod, meron ka namang average size na trunk space. So, pwedeng magkasya yung maliit na maleta. Wala lang siyang cover. Yung sa G kasi, merong cover yan. And then, dito sa ilalim, nandito nakalagay yung reserva na stylus. And pwede mo ring i-fold yung rear seat. So, pag i-fold mo na ganyan, lumalaki ngayon yung space. Ang hindi lang maganda, hindi siya flat. Medyo nakaangat yung sandalan. Para mabalik mo sa original position, hilahin mo lang ng ganyan, tapos meron dalawang lock sa dalawang sides. Okay, let's go inside. Maganda yung seating position niya, medyo mataas. Tapos yung sa driver side, ang adjustment niya is 4-way, doon naman sa passenger 4-way din. Yan ang adjustment dito sa E-variant. Pero doon sa top of the line na G-variant, 6-way ang manual adjustment doon sa driver. At dito naman sa lower portion, nandito yung lever para sa pag-open ng gasoline tank. So, kailangan mo lang hilahin yan para ma-open mo yung gasoline tank. Check natin yung interior. Yung aircon vent na ito, hindi na siya bilog. Tapos, dito merong pocket na pwedeng lagyan ng maliit na items. And then, yung manibela niya is hindi siya leather, no? Meron siyang switches dito when you're answering the phone. And then, meron siyang switches din dito para sa audio control. Check natin yung manibela kung natitilt at saka nag-telescope. So ito nag-tilt siya pero hindi siya nagte-telescope. Ang maganda naman dito, naka-electric power assisted steering siya. Kaya malambot yung manibela. Analog yung instrument cluster niya, but dito sa bandang right merong siyang digital portion. Napansin ko din yung interior look niya the same as the Toyota Race. Now, naka-CVT transmission na siya. Tapos dito merong 12-volt socket and then may dalawang maliit na cup holders. At yung aircon control niya, yung thermostat saka dun sa fan is manual adjustable. By the way, yung sa ignition nga pala niya is rotary type o disuse. Yung sa sa top of the line na G, push start yon. Okay, check natin itong globe compartment. Tama lang yung size, average size. And then dito sa taas, meron siyang vanity mirror dito sa passenger side. Pero wala siya nung ilaw. Dito naman sa driver side, wala siyang vanity mirror. Okay, check naman natin itong center console area. Dito napansin ko manual yung adjustment ng handbrake, tapos wala siyang armrest. So there's plastic everywhere. Sa dashboard, plastic, yung mga door siding, sa plastic lahat, which is normal lang naman yan sa ganitong price level. Yung audio system niya, meron siyang 8-inch display audio. Pero dito, dalawa lang ang speakers. Doon sa G, 4 yung speakers. But meron naman siyang Apple CarPlay, Android Auto, Bluetooth, USB, voice command, saka yung AM, FM. But doon sa J, 1 din lang. Ang headliner niya is kulay beige, tapos meron siyang ample headroom. Okay, check naman natin yung rear seats. Yung door panels niya ay plastic. Tapos yung seat material niya is fabric.
Surprisingly, maganda yung legroom niya. For a small car, di ko na-expect na medyo maluwag naman to. You can see my feet here. Pwedeng ipasok pa dun sa ilalim ng upuan para maka-stretch ka ng konti. And then, kasya naman yung tatlong tao dito. So, dito sa center can sit another one. And then, dito sa bandang baba, medyo mababa naman yung center tunnel. Kaya medyo hindi masyadong sagabal sa passenger dito sa center. Dito naman sa likod, may seat belt yung middle passenger. Hindi siya lap belt. Ito yung nakakabit dito sa taas. Overall, the interior is a big step from the old model in terms of design. But in terms of materials used, puro plastic lang talaga siya. And it's very basic, so this is easier to maintain. At yun nga, naka-base siya doon sa price point. So expect na ganito talagang material ang ma-expect mo sa kanya. Okay, check naman natin yung engine. Yung engine niya is the same as the previous model. It's 1000cc with 67 PS. Tapos, ang fuel tank capacity niya is 36 liters. It is mated to a CVT transmission. Dati kasi automatic transmission siya. It's 1KRVE na engine, 3-cylinder inline 12-valve DOHC with VVT. And it's 3-cylinder engine. So, don't expect na smooth siya. Medyo may vibration ng kaunti yan. At yung ginamit niyang makina is the same dun sa previous model. So, subok na yung kanyang reliability. And it's easy to maintain and durable. Ang hindi ko lang gusto dito, wala siya ng hood insulation. So, kitang-kita mo yung metal at saka yung parang mga glue dito sa loob. By the way, itong E-model, wala siyang back camera. Tapos, wala din siyang alarm. Although, meron siyang immobilizer. Ang meron lang nun yung G-variant. Although, meron naman siyang ABS, BSC, saka yung HAC. Okay, let's summarize. In terms of design, mas gusto ko ito than the previous model. Kasi mas madali itong ayusan kasi maganda yung shape ng body. Yung G mas mahal lang ng 45,000. So ito yung features na nasa G na wala sa E. Ito yung worth 45,000. There are 12 items. Meron kang high mount stop lamp, power side mirror na power folding, side turn signal lamp, meron kang rear spoiler, 6-way manual adjustable yung front seat, keyless smart entry, meron kang push start, then digital yung climate control niya with 4 speakers, meron kang alarm, meron kang back camera at saka DVR. So ito magandang graduation gift sa mga anak nyo. It's easy to maintain, no frills, simple, pero maganda yung body design na pwede mong ayusan. Kung may bala kang bumili nito, pwede mo ring i-consider siyempre yung kalaban niya, yung Mirage, nandyan din yung Honda Brio o kaya yung Suzuki Celerio. Pero for me, in terms of design, ito yung number 1. And compare it with the Brio, mas gusto ko yung side profile nito. So it looks more elegant. Yung sa Brio kasi, yung side profile niya, hindi ko type. Especially yung window line kasi masyadong naka-rake yung kanyang design. And overall, mas proportionate yung itsura nitong bagong Wigo compared to its competitors. So my verdict, as an entry-level car, this is okay. Suitable ito dun sa mga bago lang nagkakakotse, na hindi masyadong malaki ang budget, tapos gusto niya yung mobility na he can travel from point A to point B without worries. Okay to. Huwag lang masyadong gagamitin sa mga rough roads kasi maliliit yung pangilalim, maliit ang gulong, so madali ito magkakalampagan. Okay, I hope I have given you some valuable insights in your buying decision. Alright, if you like this video, don't forget to like, share, and subscribe.
Until next time, see you again my next vlog. Bye!